Hello, what's up guys? Welcome back to to Good Work Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another video reaction video. And this time we'll talk about Mawalang Galang Bayang 1. Ito nga pala ay mula sa ABS-CBN and Star Music. I-like muna natin yan guys at sa tingin ko nakasubscribe naman ako dyan. Ganun pa man guys, maraming salamat sa mga dito pala nakaantabay. Tuloy-tuloy yung pagre-reaction video natin. Susubukan kong dagdagan pa yung reaction video na gagawin ko. Ito nga pala requested mismo ni Yang Wan, sinend niya sa akin yung sa messenger yung ano to, yung link na to. So ginawa ko na kagad at ngayon ko lang kasi nakita. So, susunod ko na rito, sisingit ko lang pati yung request ni MC Crane para magawa na natin ngayon. Ganun pa man, shoutout kay Yang Wan. Ganun pa man, maraming salamat sa mga dito pa rin. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung di nyo man ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man, reaction nung siya at sana huwag yung masyadong seryosohin. Bigay ko lang yung pedigree ko guys. Music producer in California, man OG at the same time, master therapist, I'm an master practitioner, applied psychologist. We have to guys, para makarami tayo, mawalang galang, Yang Wan. Let's get to it. Sinusubukan ko kasi magmadali parang magsalita ng mabilis pero hindi kaya talaga. Pang mabagalan lang talaga. Pero sinusubukan pa rin. Gawin natin guys. Ciao. Aha. Mawalang galang sa mga nakarang nakahambalang. Hindi yung sa dito sa amin yung mga mapagbalat kayo sa tipo ng mga makagandi mabubuyo. Wow. Sa alang-alang sa aming kapatiran ay di kakayaan. Hindi yung sa dito sa amin yung mga mapagbalat kayo sa tipo ng mga makagandi mabubuyo. Sakali mangyari ang hindi dapat, siguraduhin bawat linya mo ay nakatara. Gamit mga You know, si Yang Wan meron siyang distinct na style ng pag-rap niya. Pag naririnig ko, automatic Yang Wan. Kasi, you know, if you guys, sa description na doon yung personal na channel ko, guys, meron kaming collaboration ni Yang Wan. Tapos, kung paano siya mag-rap doon sa collaboration namin, ganun pa rin siya mag-rap kahit dito sa ano. Ganun pa rin talaga yung style niya. Ganun kasi makita yung isang artist parang meron kang distinct na style, meron kang distinct na ikaw talaga yung nagpasimuno. Meron kang tunog talaga na parang ikaw lang at parang unique para sa iyo. At ang hirap nun makuha ka agad, you know. Tuloy natin, guys. Ano pagdaanan mo nung una? Hindi Plug ko lang yung collab namin ni Yang Wan, ang title nun, Di Makalimutan. Tuloy natin. madali lalo kung dami kumukontra. Kaliwat ka ng bangayan, halos wala nang matapos sa pagtatalo na ang punto ay hindi na maayos. Padalos-dalos at hindi alam kung paano hakbang dati sa bingit ng alanganin na kinalalagyan. Wala makakagalaw sa iyong pinakatayuan kung ikaw mismo dahilan at ang siyang may kagagawa. Hindi na gamit ang biyaya kundi mo tataputin. Huwag kang umasa sa tadhana, di ka nung sisikutin. Damn, bars! Bars! You know, wag kang umasa sa tadhana dahil hindi ka nun sasiputin. Kailangan mo talaga ng sipag at tiyaga. Kailangan mo maging consistent ka sa kung anong gusto mong gawin. Kasi pag consistent ka at hindi ka pa bago-bago, may kita ng tao kung ano yung ginagawa mo at kung saan ka magaling. Kailangan mo maging consistent ka. Ako, hindi ko na pinangarap magsikat na artist, maging sikat na ganito. Wala, kilala na ako sa YouTube bilang isang reaction. Paano ba magagawa ko? Pero, pag hinahanapan ako ng ebidensya, nag-rap ka ba, kumakanta ka ba? Check nyo yung description, nandun yung channel. Kung makikita ninyo, lagi ako nag-aambag. Tuloy natin. Ipagal ko din para sa'yo, ganun pa rin sarili mo lang pinagagawa ng mga kinili. Hindi ko para sa mga nakikigusto lang din. Mawalang galang na po, bago pa kumaanin. Mawalang galang sa mga nabakarang nakahambalang. Hindi yung suti. Ganda ng kanta na to kasi very, meron siyang replay value. And at the same time, napaka-positibo yung tunog niya. Ang ganda. Ito sa amin yung mga mapagbalat kayo sa tipo ng mga makanang mabubuyo. Sa alang-alang sa aming kapatiran ay dihayaan. Hindi yung suti. Ito sa amin yung mga mapagbalat kayo sa tipo ng mga makanang mabubuyo. Ako sa mga nakaupo na hindi makatayo, laging sa panibugo. Madilang ang ilat, sana pala rin naman na makatisod ng kahit papanong ikapo ang mga to. Wala naman dapat pagtalo ng bakit parang ang lakas ng amat sa mga loko-loko na to. Tugot pawis ang puhunan bago maabot tuluyan kung anong kasalukuyan. Ako na nakatayo, dumaan sa pilat makina. Wala pang kita, kultura, pagmamahal, disiplina lang ang dalaga sa pina. Pero hindi mo nakita gumawa ng bagong may tira. Sino man umamakmali ka, sino man tumapakmali ka. Huwag nyo nga kong patawanin, lalo na nung panahon pang may kami lang sa amin. At yung balon na gustong-gusto nung nakawin, saksa ko pa sa bagan yung di nyo kanya kuhain. Mga di karapat-dapat kahit sa puntaong pa mula ngayon di maaawat. Nakapwesto na sa bunga di bumangon sa mapupurulit mga nilulungan.
ginagawa ni Yang Wan, napaka ganda ng pagkakahulma niya ng mga letra niya dito, na punong-puno ng mga hindi lang yun, mga makabagong mga linya na ngayon niya lang binabanggit. Kasi nakikinig din naman ako ng music ni Yang Wan eh. Napaka very artistic siya pag nagsusulat siya ng mga letra niya. At dito nakikita ko yung tunog na bagay para sa kanya. Na-hype siya sa tunog na to, at sa tingin ko nakita niya yung para sa kanyang musika. Maganda yung performance, yung mga musika niya na nilalabas, especially nung doon sa Iloilo, pinakinggan ko yun, ang ganda rin. At more power kay Yang Wan, nasa ABS-CBN lang, sa Star Music na siya. Grabe na. Kasi kahit pa paano, hindi rin kasi meron lang talagang meron lang kaya lang si Kuya Dol na pwedeng ibigay. Yung masabi na nasa ilalim kayo niya. Pero other than that, lahat ng pwede mangyari sa buhay mo, ikaw pa rin yun. Kasi kahit hilingin mo kahit kanino napasikatin ka, hindi rin talaga uubra. Kung ikaw mismo, yung kapasidad ng pagkatao mo at kakayanan mo bilang artist, hindi nagtutugma sa bagay ng kasikatan. Diba? Kailangan mo talagang magsikap at hulmahin yung sarili mo para maiayon sa iyo yung salitang kasikatan. Kasi yung kasikatan, may nahanap din yan na hindi naman standard, pero may mga requirement din yan. Kumbaga sa college may mga credentials. To be able na maging sikat ka, hinahanap sa iyo ng salitang kasikatan yung ganitong klase mga alituntunin. Ganitong mga klase ng mga recipe, resibo, ano man yan. Pero kung gusto mo na pasikatin ka ng kahit sino man na tao, tapos hindi naman na isasalarawan sa pagkatao mo yung ganong klase ng bagay, hirap talaga. Kahit ilang beses ka pa, kahit sino pa magsabi sa'yo, ibigyan ka pa ng maraming highlights, bigyan ka pa ng maraming shout out, ilang beses mambanggit yung pangalan mo. Pag hindi umaakma sa pagkatao mo ngayon, hindi talaga. Kahit anong gawin, kahit ilang beses kang i-promote, hindi talaga. Babagay talaga sa pagkatao mo yung pagkasikat na yun, pagkarapat dapat ka sa bagay na yun talaga. At marami sumisikat ngayon ng mga tao kasi one time nang nilang ginagawa, nagkaroon sila ng kabalbalan sa buhay nila, nanlait sila, nambasto sila, nagyabang sila, nagmataas sila, nagbigay sila ng maling impormasyon, bigla silang sumikat. Then after that, bigla silang bumagsak. Bakit? Kasi yung ginagawa nilang bagay o elemento, hindi nila kayang pagpatuloy. Hindi sila consistent. Kasi alam nila sa sarili nila na hindi yun para sa kanila. Yung ganun, di ba? Pero kung mahal mo yung bagay na ginagawa mo at consistent ka doon, hindi ka talaga makakahanap kaagad ng susuporta sa iyo at magpo-promote sa iyo at magsasabi ang galing mo. Wala, it will take some time. Kasi para maging sikat ka sa isang bagay, kailangan mo ng consistency at makita ng mga tao na magaling ka sa bagay na yun. Diba? At pag magaling ka sa bagay na yun, doon ka makakakuha ng suporta. Kasi alam nila na ganun ka. Diba? Pag hinanapan ng artist na magaling mag-rap, yun. Ikaw lang gumagawa nun eh. At gano'n yung nakikita ng mga tao. Diba? Para maging sikat, kailangan ikaw yung maging source, yung batayan at yung salita ng sikat na kapaloob sa pagkatao mo talaga. Paano kung rapper ka, pumatok yung pag-rap mo isang beses pero hindi ka na nag-rap? Kasi hindi ka nga consistent. Pumatok ka lang, sumikat ka lang, pero wala kang consistency, bigla ka lang nun malalaos. Kailangan mo pa rin ipagpatuloy. Alagaan mo yung pangalan at yung kasikatan na binigay sa'yo. Diba? Yun yung pinaka-importante dun na minsan hindi naiintindihan ng mga tao. Kaya ako, di ba, bilang ngayon, di man ako nakilala bilang sa pag-rap, di man ako kilala sa pagkanta, pero dahil sa pag-react ko, para nakikita nila na, si Sir Plan, reactions yan. Di na ako nakilala bilang artist, rapper, singer din. Nakilala na ako bilang reactionist. Wala na ako magagawa dun. There's nothing I can do. Kaya hanggang ngayon, nagbibigay pa rin ako ng mga paliwanag. Yung intention ko, makapagpalinaw ng isip ng mga tao, sumuporta. Yung mga tao na galit-galit, wala akong pakialam kung nasa YouTube naman kayo. Magsasubscribe pa ako, maglalike pa ako. Wala akong dinislike na video sa YouTube. Wala. Never. Di ako nagdi-dislike. Kahit yung mga may galit sa akin, hindi ako nag-dislike. Kasi support ako yun sa isang tao eh. Kasi at the end of the day, hindi man ako yung magbigay sa'yo ng tulong, mayroon pang tao na tutulong sa'yo. Hindi man yung salita ko, hindi mo man matanggap yung salita ko kasi hindi mo ko gusto, yung salita ko makaka-apekto sa iba. At yung iba na nakinig sa akin at naka-apekto sa kanila at nakuha at na-absorb at naunawaan yung sinabi ko, sila din magsasabi sa'yo nun. So, ibig sabihin, kahit hindi ako nakatulong sa'yo ng diretsa, may tao na natulungan ko at nakarinig at naka-absorb nun at nakaunawa nun ang tutulong sa'yo. Didirekta pa rin sa'yo yun. Kasi what? We're next in line. Tuloy natin.
Mawalang galang, mawalang galang, Mawalang galang. mawalang galang, mawalang galang, mawalang galang, mawalang galang, mawalang galang sa mga nakarang nakahambalang. Hindi uso dito sa amin ang mga mapabalat kayo sa tipo ng mga makalandi mabubuyo. Sa alang-alang sa aming kapatiran ay niyayaan. Hindi uso dito sa amin ang mga mapagbalat kayo sa tipo ng mga makalandi mabubuyo. Mawalang galang sa mga nakarang nakahambalang. Hindi uso dito. Man, ang ganda na, may replay value to, guys. Kailangan lang to mabigyan ng konting push at ma-promote pa. Kasi ang ganda ng content nung nilalaman niya maganda. Napapanahon, nababagi sa kahit anong klase ng sitwasyon, pamilya, kaibigan, politika. Ito sa amin ang mga mapagbalat kayo sa tipo ng mga makalandi mabubuyo. Sa alang-alang sa aming kapatiran ay niyayaan. Hindi uso dito sa amin ang mga mapagbalat kayo sa tipo ng mga makalandi mabubuyo. Napakahusay. No? Shoutout kay Yang. Sana magtuloy-tuloy yung karera niyang ganyan. Umiwas din siya sa mga kritiko muna, sa mga tao nagbabasa sa kanya. You know, malaya siyang i-release, ilabas yung mga pananaw at opinion niya. You know, meron siyang pribilehiyo. Entitled siya. Pag sinabing entitled, meron siyang, you know, kalayaan, karapatan magsabi. Di ba? Kasi, opinion niya, may mga tao na binabas Yang Man ngayon, but sa akin, hindi magbabago ang pagtingin ko kay Yang Man, regardless kahit anong sabihin nila na ganito siya, ganun. Kasi hindi, yung mga panahon na binabanggit nila, hindi ko nakilala ng ganun si Yang Man. Nakilala ko siya nung nagbago siya, meron siyang business, tumutulong siya. Tinitingnan ko yung isang tao sa kung ano yung kalagayan niya ngayon, kung paano ko siya nakilala. Kung nakilala niyo siya nung ganito siya, ganun, sa inyo na yun, ikip niyo sa inyo yun. Hindi niyo madudungisan sa akin si Yang Man kasi nakilala ko siya na iba yung pagkatao niya. Napakasipag, talentado, you know, and he has a freedom para i-express yung sarili niya at opinion niya sa ibang tao. You know, kung sa inyo man hindi tama yung opinion niya, you know, ganun lang yun. Sa akin wala naman akong problema kay Yang Man. Wala rin naman akong nakita na sa sinabi niya na mali. Wala naman. Tungkol sa issue niya, hindi ko nakita na mali yun. He's free na sabihin yun. Yung mga tao na kinikriticize yung opinion niya, tapos pine-personal siya dahil lang sa opinion niya. You guys have to grow and mag-mature. Kailangan nyo din mag-mature. You know? Kasi para personalin nyo isang tao base sa kanyang pananaw at opinion, just wala kayong critical thinking. Ganun pa man. Maraming salamat sa mga nandito pa rin. Sana, you know, bibigyan ko ng tento kasi sa tingin ko very napakapulido ng pagkakagawa, napakalinaw ng intensyon, maganda yung gawa ng musika, yung content napakaganda rin, meron siyang replay value, and at the same time, you know, napapanahon siya. At maganda yung pagkakamix, especially yung pagkakatugma, pagkakapili ng letra na nababagay siya sa kanta na to. Kaya, mawalang galang. Yang Man yan 10 yan para sa akin. Ganun pa man, maraming salamat guys. Galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay nyo, sa pamilya, mga kaibigan nyo, mga tao na kapaligid sa inyo. At higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Vibes Pro, walang galang. Peace out.